Let's open our Bible sa Mark chapter 9. Please settle down and open our Bible sa Mark chapter 9. Lahat ba tayo gusto natin maging sikat, dakila, or tanyag, kilala ng karamihan? Ang mensaheng pong ito ay para sa ating lahat. Mark chapter 9, verse number 33 to verse number 37. Pag nakita na po, say amen. Mark chapter 9, verse 33 to verse number 37. Basahin po natin ng salitan. Mark 9, verse 33. Kayo po sa verse 34. And last verse, sabay-sabay po tayo. And he came to Capernaum, and being in the house, he asked them, "What was it that ye disputed among yourselves by the way?" And he sat down and called the 12, and said unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, the servant of all. Verse 37 altogether, Whosoever shall receive one of such children in my name, receive it me, and whosoever shall receive me, receive it not me, but him that sent me. Father in heaven, we thank you for this day, and we pray that may you bless us as we have your word. May the Holy Spirit talks to our hearts. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. You may be seated. Makikita po natin sa ating binasa na may tanong po si Jesus Christ sa kanila. Ano yung inyong pinag-uusapan? O ano yung inyong pinagtatalunan? Kasi ang ginamit dito, disputed. What was it that you disputed among yourselves, by the way? Verse number 34, makikita natin yung response. Verse 34, but they held their peace. So, ibig sabihin, ang response nila ay silence. Minsan, kapag tayo tinatanong at kapag hindi tayo sumasagot, parang dahil, una, hindi natin alam yung sagot. Pangalawa, maybe nare-review tayo. Pangatlo, ayaw nating mahuli. Di ba? Minsan, pag may tanong sa atin, yung pagtatanong sa atin, gusto tayong i-catch. Ngayon, ganun din. Yung, but they held their peace. Sabi ni Mark, ang record ni Mark, but they held their peace. Ibig sabihin, hindi sila sumasagot. Tameme lang sila. Sabi ni Jesus, anong pinag-aawayan nyo? Anong pinag-uusapan nyo habang kayo ay nasa daan? Saan to tinanong ni Jesus Christ nung nandun na sila sa may bahay? Why? Sabi ni Mark, ni-record niya, for by thy way, they had disputed among themselves. Sila ay nagtatalo. Who should be the greatest? And the title of our message tonight is about greatness or greatest. Who should be the greatest? Sa Tagalog, sino ang pinakadakila? Sino ang pinakatanyag? Sino ang pinakasikat? Sino ang pinakakilala? Sino ang pinakaastig? Now, imagine, kasama na nila si Jesus Christ, ang pinaka-humble na tao sa buong mundo, and that is the Lord Jesus Christ. Hindi tayo. Merong isang tao, susulat daw siya ng libro. Alam niyo pamagat ng libro? How to be humble like me. Paano maging humble? Hindi kayo natawa. Joke yun, ano? How to be humble like me. Kasama nila si Jesus Christ, Panginoon. Kung meron kang isang kaibigan na napakabait, parang nakakahawa din, ano? Pero si Jesus Christ, Panginoon na sa lahat, ang mga disipulo, nagtatalo-talo pa rin sila. Sino ang pinakadakila? Now, in verse number 35, hindi natin makikita yung response ng mga disciple na nagsabi sila na, Lord, kasi ganito ang pinagtatalunan namin eh. Lord, kasi ganito, ganyan. No, walang record si Mark. And look at verse number 35. And he sat down, umupo siya,
And he called the 12. Alam nyo, yung mga gesture ni Jesus Christ, minsan hindi natin napapansin eh. Ang ganda ng mga gesture. Kapag ikaw ay meron kang aayusing bagay-bagay, pag-aaway, pagtatalo, ano mas maganda? Nakaupo, nakatayo. Nakaupo, di ba? Kasi pag nakaupo, parang talagang close, merong relationship. Kapag ikaw ay nakakita ka ng artista, or nakapagpa-picture ka sa artista, pag dalawa kayong nakatayo, parang, nakapagpa-picture nga, pero anong mas magandang tignan? Anong mas close tignan? Nakapagpa-picture ka sa artista, na dalawa kayong nakaupo. Parang nag-uusap kayo, di ba? Parang mas close yung relationship. Jesus Christ here, and he sat down and called the 12. Now, sino yung 12? Sino dito makamemorize ng 12 apostles? Bibigyan ko ng sliced bread mamaya. Diba? Basta dalawa yung doon, dalawa yung Jude. O, makikita natin sa Mark chapter, if I'm not mistaken, Matthew chapter 10. Sinabi diyan yung mga apostles. Tinawag niya yung mga apostol. Sino to? Mga apostol sila ha, mga disipulo ni Kristo laging kasama na nag-aaway-away. Tinawag ng Panginoon. At ito ang sagot ni Jesus Christ. And that is also our answer this night. Who should be the greatest? Jesus Christ said, if any man desire to be the first. Now, hindi sila sumagot kung anong pinag-uusapan nila. Pero alam ni Jesus Christ kung ano ang pinag-uusapan nila. Hindi ibig sabihin nagtatanong ang Panginoon sa Bible, hindi niya na alam. Nung tinanong niya ng Panginoon, si Adan at si Eva, Adam, where art thou? Ibig sabihin ba, hindi talaga nila alam kung nasan si Adam? Hindi talaga alam ng Holy Trinity ng Panginoon kung nasan si Eve, si Adan? No. God exactly knows kung saan sila nagtatago. Christ, asking who touched his garment, he knows kung sino. Same. Nagtanong si Kristo, anong pinagtatalunan nila? Alam din ni Jesus Christ. Kahit walang response ang mga disipulo, alam niya. And this is his response. Kung ang pinagtatalunan nyo, kung sino ba ang mas dakila, si John ba, si James, si Tadeus, si Philip, si Bartolomeo, sabi ng Panginoon, ito ang kanyang sagot. If any man desire to be the first or to be the greatest, the same shall be the last of all, the servant of all. So who should be the greatest? My brother and sister in Christ. Christ, answer this question. The greatest is the last of all. The greatest is the last of all. Now, what does it mean? Huli sa lahat. It means unselfishness. Gusto mo maging dakila? Sabi ng Panginoon, ang requirements, ang pagiging dakila ay ang pagiging unselfish. Now, wag nating isipin na ganito. Okay, kailangan ko muna maging mababa sa umpisa, maging last of all muna, maging unselfish, kasi ito yung simula ng pagiging Greek ko. No. Ang pagiging unselfish, ang pagiging last of all, yun yung mismo yung pagiging dakila. Naiintindihan natin mga kapatid? It's not just the step how to be great. You already great kung hindi mo inuuna yung sarili mo. Kung ikaw ay unselfish. And how many of us, ilan sa atin, na palagi nating inuuna yung ating sariling kapakanan? Bawa, lagi ko itong tinuturo sa young people. Pinapagalitan ko yung mga lalaki pag sa kainan, pag sila ang unang kumakain. Kasi ang setup sa church before, hindi yung katulad sa atin nakasandok na. Sister Kay, di ba? 2 table, nakasandok na, kukuha ko na. Ang setup doon, ikaw kukuha. Lagi akong naiinis sa mga young people na lalaki pag mas nauuna sila kaysa sa mga babae. Kasi yan ang protocol. So, halimbawa, sino ba ang dapat mauna? Babae ba? Meron pa bang mas mauuna kaysa sa babae? Very good. Ano mauuna? Matanda, bata. Sunod, babae. Tapos sunod na yung mga lalaki.
Pastor, gender discrimination yan. Hindi. That is a culture thing. And we know, woman as a weaker vessel, tayo dapat mga lalaki ay nag-a-adjust. Dalawa lang naman kayong lalaki, kayo napapatamaan ko, wala nang iba eh. Hindi, meron din naman video. Ay, hindi pala si Deho. Hindi yung ikaw yung lalaki, ikaw pa yung pabebe. Oh, girls, mag-aiming kayo. Sa relasyon, dapat ikaw yung nag-a-adjust. Hindi yung ikaw pa yung hinahabol-habol. Kaya, pag sinasabi ko, halimbawa, may lakad ang young people, i-make sure ko, o yung mga lalaki, poprotektahan yung mga babae. Hindi yung kapag may aso, ipangsasanggala pa yung babae. Na-name drop. Bawal yan. Pag mayroong pupo ng aso, ikaw magsasabi ng may pupo, hindi yung, uy, may inihila mo pa papunta dun eh. Tinamaan ka ni Heartbread, hindi ako yun ha, si Heart. Alright, when we say last of all, it means thinking others. Being unselfish is thinking others. Iniisip natin, wag ang sarili natin. Kaya nila, wag kayong mag-inline. Masama yun. May pili gusto humingit. Kailangan isipin mo na sila, nag-antay sila, pumila ka din ng maayos. Sa church, paano natin ma-apply to yung isipin natin yung iba? Bawa, sa church maraming ministry. Ito, ang pagwawalis ba sa church ministry, yes or no? Yan, ministry yan. Bawa, nakita nyo na si Kuya Arbrail, naghugas na. Gusto nyo ba siya pa ba magwalis? Opo, sagot. Kung si Mitzi ka, naghugas na ng plato, tapos, isipin mo, okay, naghuhugas na siya ng plato, sige, ako na magwawalis. So, you're thinking others. Ganun po yung, and that is, yun yung greatest. Yun yung dakila. Okay? You are serving. And mamaya pupunta tayo dyan. And when we also, the last of all, it means willing to sacrifice. Sa church, tayo dapat ay merong pagsasakripisyo. When we think about others, when we pray for them, we are willing to sacrifice, we're serving each other. Alam niyo po, malaking pribilehiyo na yung kapatid mo sa Panginoon na paglilingkuran mo. Ibig sabihin, kung ganun ang pag-iisip ng mga bawat Kristiyano, na, ay eto, kung isipin mo na pagiging dakila yung ikaw ay naglilingkod. Hindi yung, alam mo sa church, wala akong ginagawa doon. Kasi, anak ako ni Mayor eh. Hindi, sa church, wala ditong anak ni Barangay Captain. Wala ditong anak ni Architect, wala ditong lawyer, wala ditong profession. Lahat dito, brothers and sisters. So, pag meron tayong lawyer dito, may mga doktor dito, hindi natin sila tatawaging doktor. Hindi natin sila tatawaging attorney. Tatawagin natin silang Brad. Pag ma-offend sila, bahala sila sa buhay nila. May exception dyan, except lang sa mga teacher. Because I believe, ang pagiging guro, most noble work yan, Brad. At ang pagiging guro, serving yan, unselfish, yung practicing teacher ha, hindi yung nag-aaral lang education. Unselfish, taking ha. Kaya lagi ko sinasabi, mag-education ka, gusto mong mayaman, ako. Hindi ka yayaman matuturo. Okay? Hindi ka yayaman matuturo. And next, last, andyan pa kayo mga kapatid, ang pagiging dakila, last of all, sabi ni Jesus Christ, and last but not the least, what should be the greatest? What is the greatest? Ito po, and servant of all. The greatest is the servant of all. Now, the word here is diakonos, the word servant. The original Greek language, diakonos means executing the command of others. In first century, we must understand
kung ano ang ibig sabihin ng servant. Ano ang ibig sabihin ng lingkod. Nung unang panahon, nung time nila Jesus Christ, when you say servant, you are a property, not a person. Ikaw ay property lang. Parang ka-level mo lang din yung land. Ikaw ay property ng master mo. Tayo, mga kapatid, ang sabi ng 1 Corinthians, ye are not your own. Hindi mo pagmamay-ari ang sarili mo. Sapagat ang pagmamay-ari natin, ang nagmamay-ari sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya lahat tayo servant. Ang paglilingkod, yan ay pagiging dakila. Gusto mo maging dakila, maglingkod ka. At wag kang, ano tawag doon yung Sister K, yung entitlement. Ano? A lot of times, masyado tayong entitled. Yung maraming taong ganyan. Yan yung ugali ng mga unbeliever. Gusto-gusto nilang tinatawag sila sa kanilang